Halos isang linggo mula nang i-anunsyo ang pagbabawas sa temporary foreign workers sa Canada. Isang panibagong poll ang lumabas mula Leger kung saan natukoy na marami sa mga Canadians ang hindi pamilyar sa programa. People in Canada have to understand is that temporary foreign workers are not here to compete, they are here to complement. Malaki yung naitutulong natin para sa growth ng bansa ng Canada, no? So in fact, karamihan ng at least more than half ng GDP ng Canada is galing sa tulong ng mga TFWs. Sa halos 2,000 tumugon sa survey ng Leger na inilathala Huwebes, mahigit sa kalahati o nasa 57% ang hindi pamilyar sa Temporary Foreign Worker Program ng Canada at nasa 65% naman ang nagsasabing sobra ang pinapapasok na immigrant sa bansa. Hindi naman maiwasan ng ilang migrant worker advocates na isiping pagpapabango ng gobyerno sa publiko ang dahilan sa mga biglaang pagbabago sa polisiya ng immigration, lalo't papalapit na ang eleksyon. It is emphasized by no less than the Prime Minister that we will stop relying on foreign workers. So that is the main objective, right? It's Canada first now. Sa parehong poll, nangunguna ang Conservative sa boto ng mga Canadians. 43% ang handang iboto si Pierre Poilievre bilang Prime Minister na hindi pinalagpas ang pagkakataong idiin ng Liberals sa kasalukuyang sitwasyon ng immigration. Immigration was not even a controversial issue prior to Trudeau. Ipagbabawal na ang pagtanggap ng mga low-wage TFW sa mga lugar kung saan nasa 6% pataas ang unemployment rate, maliban na lamang sa piling mga sektor tulad ng healthcare. Nababahala naman ang isang immigration consultant at advocate sa biglaang mga pagbabago na hindi raw malabong magresulta sa refusal ng mga caregiver na may papasunang work permit. LMIA has 3 streams. One is high wage, next is low wage, which is now the target of the disallowance, and the third stream is the caregiver stream. It is in that note that I will feel comfortable in saying that caregivers will not be affected. However, there were instances in the past, like during the time when there was an expanded work permit pilot, where supposed to be caregivers should have been allowed because of the third stream in LMIA. Yet, there were countless refusal. Sinubukan ng Omni News kunin ang pahayag ng Employment and Social Development Canada o ESDC para linawin ang mga nasabing exemption sa ipatutupad na polisiya, pero walang tugon bago ang broadcast deadline. Sa pahayag naman ng Immigration Canada, hindi apektado ng pagbabago sa TFW program, low-wage stream, ang proseso ng renewal ng work permit ng mga temporary worker. Inaabisuhang dumulog sa ESDC para sa mga katanungan kaugnay sa LMIA processing. Naniniwala ang mga advocate na hindi natatanging solusyon ang pagbabawas ng mga TFW sa housing at affordability crisis. Instead of totally closing the doors for low-stream temporary foreign workers, probably I can do a cap per year. Ang dapat natin gawin is yung pigilan yung mga landlords na taasan yung mga rent. Hindi naman dahil sa TFW yun. Pigilan natin dapat yung monopolizing ng mga may-ari ng groceries. Ipatutupad ang pagbabago sa low-wage temporary foreign worker program sa September 24. Paula Saraza, Omni News, Toronto.